Hindi, ano ho, talagang magaling yan si Auntie Claire. Ako, bilib ako dyan eh. Reverse psychology ho, ginagawa ng Ali na yan. Habang binabanatan niya itong si BP Sara, kunwari lang yung banat niya kay BP Sara, pero sa totoo ho niyan, talagang taga-suporta ho siya nitong si BP Sara. Kasi pansin niyo ho, every time na binubuka nitong si Auntie Claire ang kanyang bibig, tumataas ang net satisfaction rating ni BP Sara. Ano yan eh, kumbaga reverse psychology, reverse psychology tayo ni Auntie Claire. Habang pinagtatanggol naman niya itong si Marcos Jr., lalo naman bumababa ang net satisfaction rate. Palakpakan ho natin si Auntie Claire. Ano ho yan, double agent yan. Di ho ako magtataka, ha? Pagkatapos ng administrasyon na to, ang sasabihin ho niya, lahat ng ginawa ko sa Malacanang, para sa ikakapanalo ni BP Sara, palakpak. Diba? Hindi ho tayo magtataka kung yun ang magiging script ni Auntie Claire. Ito yung pag-uusapan ho natin dito. Ang pinaka-latest na video ni Auntie Claire. Tapos segue ho tayo dito kay Congressman Toby Tiangco. Interview naman ho niya dyan sa Radyo Agila. ASPN. Sa like at sa subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Unahin na ho muna natin ang ating double agent sa Senado. Huwag ho kayong magtaka kung sa pagpasok ng susunod na administration, sasabihin nitong si Auntie Claire, hindi naman talaga ako loyalista. Hindi naman talaga ako dilawan. Nagpunta ako sa Malacanang para i-reverse psychology ang ating mga kababayan. Para talagang tumaas, bubaksak ang survey para dito kay Marcos Jr. Yun pala. All along, talagang binubola-bola, pinaikot-ikot tayo nitong si Auntie Claire. No? Bandang huli pala, aamin siya na DDS siya. Pag dumating yung punto na yon, sa tingin ko, mga kakosa na niya sasabihan niya. Kulong na pala siya, no? Wala nang dahilan para makulong siya. Wala naman siya ginawa masama. Di ba, ate? Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas at Atty. Claire Castro. Medyo gabi na mga kakli, 11:52 na, August 22, 2026. Medyo bilisan ko na lang ng konti, pero gusto ko lang itong talaga matapik, kahapon pa ito dapat eh. Kasi ito si VP Sara mga kaklir ay nagsusumigaw. Hustisya. 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 Yan, di ba? Parang kakaiba eh. Di ba? Parang, wow, hustisya talaga. So, parang, alam niyo yon, pag si mga Duterte nagsasalita ng hustisya, di ko alam kung dapat ba akong sumigaw sa kagalakan o dapat ako sumigaw ng, huh? Okay, di ba? Si hustisya she's talking about justice for the victims, mga ka-clear. Justice for the victims. Okay? Pakinggan natin, tingnan natin, kasama ba ang EJK dito? Kasi we're talking of justices, no? Justice, no? So let's see. Okay. Okay, let's see. Saan natin ito? Sound. Bakit? Wait lang po, ba't walang sounds? Magandang araw sa inyo lahat. Uy, si BP Sara to. Si BP Sara. Kailangan ko ipakita si BP Sara. Mamaya na, Congressman Toby. Today, the Philippines joins the global community in observance of the International Day of Remembrance and Tribute to the victims of terrorism. So, wala naman siyang message para kay Ninoy. No? So, International Remembrance Day ba to? Again? International Day of Remembrance. Okay. Of the International Day of Remembrance and Tribute to the victims of terrorism. Victims of terrorism on August 21. So, hindi pala EJK. So, dapat sinama na dyan, and tribute to the victims of EJK. Yan. Since 2011. Not since 2011 to, kailan ba? 2022. Yan, dapat ganoon, dapat pati victims ng EJK, namimili naman si VP Sara ng victims. Yung victims ng kanyang ama at ng mga co-perpetrator ng kanyang ama, hindi niya sinama. Diba? Our nation knows. Teka lang, paano pala yung namatay dahil sa mga
assassin na hinar ng 5,000 pesos lang. Nako. Kasama kaya dito? Kaya na siyempre terrorism eh. Terrorism lang. Dapat lahat ng victims. Diba? Ng karumal-dumal na pagpatay. Diba? The true cost of terror. We speak about Diba? Ito lang ba yung true cause of terror? Paano yung EJK? Diba yung naging cause ng true terror? Imagine nyo since 2011, ano ba yung kaso sa ICC? Since 2011 to 2019, o dagdagan na natin hanggang 2022. Diba? At Ako ito ipupusta ko. Ito ang ipupusta ko dito. Ang ipupusta ko palitan ng tagapagsalita diyan sa Malacanang. Huwag niyo nang palitan si Auntie Claire. Kasi pagka pinalitan niya si Auntie Claire, baka biglang bumaba ang net satisfaction rating ni VP Sara. Hindi naman ho natin gugustuhin yun, di ba? Pusta ko, mas maraming naperwisyo diyan sa flood control scandal kaysa dyan sa tokhang ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Tama mali. At yung mga naapektuhan, hindi lang ho nasaktan ang kaban ng sambayanan. Mga nasirang ari-arian, mga hanap buhay na naantala, mga hanap buhay na nasira, mga buhay na nawala, mga ari-arian na yun ang mga long term. Kaya dati Pangulo Rodrigo Duterte, yung kanyang kampanya laban sa illegal na droga, kahit pa paano nagdulot ng safety sa ating mga kababayan. Ngayon kung titingnan na, meron naman talagang pros and cons. Di ko sinasabing perfect ang war on drugs si Tatay Digong. Ang sinasabi ko dito, marami na kinabang doon sa ginawa niya na yun. Nagkaroon ng confidence ang ating mga kababayan na maglakad sa kalsada. Nagmahal ang presyo ng droga, hindi kagaya ngayon, presyong bangketa. Kahit sa tindahan, balita ko, makakabili ka na naman dyan sa Albuera. Biglang napunta sa Albuera. Dati kasi sa sari-sari store lang yan. Alam yung paminta, di ba yung paminta dati naka-stapler lang yon. Parang ganun nung droga nung panahon ni Panot. Ngayong panahon nitong si Marcos Jr., ganyan na naman ho ang senaryo natin. Kaya kawawa talaga sa bayan ng Pilipino. Nakakalungkot itong isipin na nandito tayo ngayon sa estado ng ating bansa na hindi malaman itong mga politiko na to kung paano nila nanakawin ang kaban sa bayan ng Pilipino. Di ba, Auntie Claire? Ito, tandaan natin Mismo si Top 1. Puristo. Oh. Bakit nga ba siya Top 1? Nadinig ko kasi Top 1 daw siya sa exam. Diba? Sa exam bilang graduate ng criminology. Kaya siya Top 1. Okay? Sa exam. Board exam. So, inamin niya, mga ka-clear, totoo daw yung nangyayari na yung mga pulis ay ini-encourage pumatay. Nako. At kapag Top 1 hindi ginawa, hindi pumatay, Top 1 sila yung pwedeng ganon. Sabi ni Top 1. Kayo iba, maraming nag-resign. Maraming umalis. Baka nag-resign si Top 1 kasi nung panahon naman ni Tatay Digong ganyan naman talaga, di ba? Top 1 ng ibang bansa na lang. terrorism from the ground of its actual impact, from the communities long affected by local insurgencies and violent extremisms. Diba? So, bakit ang nire-recognize lang niya yung terrorism? Diba? When we talk about justice, lahatin mo na. Diba? Lahatin mo na. Kasi ang issue ngayon sa ICC, yung maraming pinatay yung panahon ng iyong ama. Hindi lang nun siya ay presidente, kundi pati nung mayor siya. Diba? So, at that time, ito inisip ko mga kaklira, at that time na mayor, si VP Sara, si 2011 2011 to 2019 yung sa ICC. So,
nung ginagawa ito sa Davao, Hindi, dapat sana, Auntie Claire, bago ka bumanat ng ganyan, meron lang nag-send itong video na to sa akin. Dapat sana sinabayan mo yan ng ebidensya. Hindi pwedeng laway-laway lang. Hindi tayo maaari dyan. Kasi mapanggang sa ngayong mga panahon na to, yung ICC na yan, hirap na sa paghanap ng ebidensya laban kay dating Pangulo. Ang kanilang tanging ebidensya ay yung mga pronouncement ni Tatay Digong. Mga hyperbole naman yun, di ba? Alam naman natin na medyo dirty talaga ang bibig ni Tatay Digong. Pero kahit na gano'n na sinasabi niya, gusto niya lang lagyan ng emphasize yung kanyang mga talumpati para makatch niya yung atensyon ng mga kababayan natin. Kasi kung ano lang siya, teleprompter lang siya, hindi siya re-respetuhin ng mga Pilipino, di ba? Pagka kahit ano yun naging kultura na rin niya sa eskwelahan, di ba? Yung mga batang 90s talagang pag nagsasalita ang guro, pag di ka nakinig, lilipad yung eraser o kaya chalk naman 'yon. 'Di ba? Ganun 'yun buti nga hindi pinapalipad ni Tatay Digong ang mic Nasa kultura na ba ng mga Pilipino? Dapat pagka magsasalita ka para malagyan mo ng tiin yung sinasabi mo, kung di ka magpatawa, dapat makuha mo yung kiliti ng mga manonood sa'yo o kung di naman makuha ang kiliti, dapat makatch mo attention nila sa ibang kaparaanan. At yun ang ginawa ni Tatay Digong. Kaya hindi porket sinabi ni Tatay Digong na, ganito yan sinabi naman niya, pagka naglaban kayo, talagang todas kayo. Simple. Naglaban. Ayun. Tigok. Ika nga, di ba? Hindi tayo pabor dyan sa pagkitil ng buhay. Pagkuha ng buhay. Hindi mo tayo pabor dyan. Pero pagka linabanan mo ang authority nga yun, otoridad nga yun, di ba? Di ba? Pag linabanan mo ang mga tagapagpatupad ng batas, merong consequences. At isa sa mga consequences, maaari kang hindi ko sinasabi na okay yun. Wala ho tayo doon. Hindi natin sinasabi na okay yun. Pero alam mo, na pagkalinabanan mo ang polis, may ginagawa ka mali, kunyari nang hold up ka. Tapos meron kang dalang armas, itinutok mo sa polis yan. Sinabi niya, itaas ang kamay, hindi mo tinaas ang kamay mo. Alam mo na ang mangyayari sa'yo. Pabor ba tayo na gano'n na sapitin ng mga individual na gumagawa ng krimen? Hindi naman ho tayo. Hindi siya pabor o hindi pabor. Pinapatupad lang ng mga polis ang kanilang mga trabaho nung panahon ni Tatay Digong. Ngayon, sa sobrang lala ng kriminalidad, kung yan ang isa sa mga magiging resulta, wala ho tayong magagawa. Kasi kung hindi naman natin gagawin yun, ang mga ordinaryong Pilipino naman ang kawawa. Anyway, maraming salamat, Auntie Claire. Alam ko naman na yung ginagawa mo na yan para sa mga Duterte. Dito ho tayo kay Congressman Toby Tiangco. Swansing at saka ikaw kasi okay, Kong Toby, napatawag kami. I was watching the news the other day. Nakita ko yung sagutan ninyo ni Congresswoman Swansing at saka ikaw kasi hinihingi mo na sabi mo nga na bakit lahat ng mga ahensya hinihingi natin, 'di ba, line by line yung kanilang budget. Pero bakit pagdating sa Kongreso, na lang, kumbaga bulk na lang yung kabuuan na lang na budget. Walang line-by-line item. So, tapos syempre nangangatwiran si Congressman Mika, pero sa huli parang hindi kayo pinagbigyan. Ano ba talaga ang SOP? Ngayon lang ba yan nangyari na hindi pinapakita ng Kongreso ang line-by-line? Or dati na talaga? Kumbaga, na lang? Okay, ganito, Pati. Sige, okay. Marami kasing nakasanayan yung Kongreso ng mga bad habits na dapat baguhin. Ayun. Kung talagang gusto natin ng transparent, mabawasan yung corruption, kung gusto natin mabawasan yung corruption o end corruption, there are two things necessary. One is transparency and number two is accountability. So you cannot hold people accountable kung hindi transparent, di ba? Okay. Hindi naman pwede lang gawing katwiran yung nakasanayan na. Because, di ba, nakasanayan na ng Kongreso na yung BICAM hindi open sa lahat. Oo, di ba? small committee. Hindi mo na, yung mismong BICAM. Baikam. Di ba? So, nung nagkaroon ng corruption issue, ang ginawa is
inopen, denied stream yung BICAM, correct? Okay, yes. Okay. BICAM on the budget. When in fact, all other BICAMs except the budget, live streamed yan. Dati, ang BICAM ng budget lang ang sinisikreto. So, ang ginawa natin, because of the corruption issue, ginawa natin, live stream yung BICAM. Okay, so nagkaroon ng reform. Last year, pinaglalaban ko na tanggalin yung small committee, if you recall. Oo. Nung una, ayaw nila. Tinututulan nila ako na tanggalin yung small committee. Nakasanayan din yan. Okay. So, nung tinanggal naman yung small committee, nagkaroon ng budget amendment subcommittee, no? So, nakasanayan din yan. So, tinanggal natin. So, yung transparency cannot be selective. Hindi ba pwedeng you're transparent in some areas na willing kayo, pero doon sa iba, hindi, no? So, hindi valid yung reason na nakasanayan na. Oo, nakasanayan na. Pero how can we make sure na walang corruption doon sa paggastos ng pera ng House kung hindi muna magiging transparent? Correct. At saka hindi biro yung budget ng House, no? Previously, kaya hindi masyadong pinapansin yan, hindi naman kalakihan yung budget ng House, no? Tapos, nagsimulang lumobo yan noong 2023, no? No, 23 nagsimula na yan. Okay. Oo. Kaya lang yung grabe, yung 2025 budget. 33.67 billion para sa Kalaman lang. Yes. Okay. No, but hindi yan yung mahalagang figure. Ang mahalagang figure is yung NEP, yung National Expenditure Program, yung President's Budget. Nung sinabit sa amin yung NEP noong 2025, ang allocation lang ng House of Representatives is 16,345,154,000. Okay. Tapos sa BICAM, nagdagdag sila ng mas malaki pa doon sa regional budget. Nagdagdag sila ng 17,324,848. Kaya naging 33,670. So mas malaki pa yung dinagdag kaysa doon sa original. At saka ito, election year ito. Kaya gusto kong silipin to eh. Bakit ka nagdagdag ng 17 billion ng election year? Tapos last year, this year, 2026, malaki pa yung dinagdag. 10 billion. Pero nabawasan ang dinagdag from 17 naging 10. So bakit natapat sa election year na sobrang laki ng dinagdag na budget House of Representatives? Diba? Ngayon, to understand the budget process, 2 steps kasi yan eh. The first step is yung tinatawag na pre-plenary budget hearing. Ibig sabihin sa committee budget hearing. Okay? Yung second step is yung sa plenaryo na, di ba? Correct. Napakahalaga, dapat makita ng ating mga kabayan kung ano difference niya. Okay. Doon sa committee, yung mga sobrang stricto ng House of Representatives dyan. Dahil pag hindi dumating yung cabinet secretary, hindi didinggin yung budget mo, di ba? Ayun, Because doon sa committee, doon lang pwede mong tanungin ng direkta yung cabinet secretary at doon lang siya pwede magsalita. Kasi pagdating sa plenary, ang nagsasalita lang to defend the budget is the vice chair of the Committee on Appropriations na responsibilidad na depensahan yung departmentong yon. Correct. Diba? Ang sinasabi nila, dapat sa plenaryo na lang pag-usapan yung budget ng House. Sabi ko, hindi. Dapat magsimula dito sa committee. Bakit? Alam mo, doon sa committee, napakahirap mag-defend ng budget noon. Kung ikaw cabinet secretary, ang gagawin mo, iprepresenta mo kung paano nyo ginastos yung kasalukuyang budget nyo. Yeah. At idedepensa mo, bakit ka humihingi ng ganitong halaga para sa next year's budget? Pag sinabi na plenaryo na lang yung House budget, hindi na mapapag-usapan yung mga nakaraang taon. Ang gusto lang nila is pag-usapan yung hinihinging budget. Tapos walang presentation. Because yung budget should be based doon sa mga plano at programa mo. Doon sa libro ng budget, wala naman nakasulat na plano at programa mo doon. Nakasulat lang doon kung magkano hinihingi mo. So, importante talaga yung
pre-plenary. Kaya lang ayaw nila. So may Diba? tinatago So ang talaga. sinasabi ko, bakit may double standards, Yeah. no? Oo. Correct. Okay. Pero di ba kung sa 2027 NEP po, congressmen must already submit quarterly income and expenditure reports. Online na po ito. So kung meron na pong ganito requirement, ano pa po yung kulang? Ano pa po yung hindi nakikita ng publiko? For example, should every member be searchable po at member by congressional po na spending? How else do we make them transparent enough for the public po? Hindi naman congressmen lang ang gumagastos ng 17 billion eh. 'Di ba? Ang gumagastos niyan is yung mismong Committee on Accounts doon sa House. Wala namang Paswelda. ginagastos yung congressman doon eh. 'Di ba? Ang natatanggap lang ng congressman is yung district allocation. Ay, una yung sweldo, 'di ba? Yeah. Yung sweldo. O tapos sabihin mo lang may district allocation, di ba? Oo. So, i-multiply natin. Simplihan natin. Sabihin natin ang gastos sa distrito mo, yung tinatawag na MOOE, na may issue na nga doon, di ba? Malaking Maintenance. issue doon sa MOOE, di ba? Sinasabi, bakit daw kami liquidation by certification lang? Okay? So sabihin mo lang 1 million per congressman times 318 is 318 million. Grabe. Times 12 months. O, di 3.8 billion lang yun. So saan napunta Saan yung iba? napunta yun yung Gusto mo pwede mo kita. sabihin na ginamit ng congressman sa distrito niya. So if you have 33 billion, 3.8 lang ang napunta sa bawat congressman for their districts. Saan napunta yung 30? Saan nga? Sabihin mo ng kuryente, gasolina. Hindi naman naabot ng 30 billion yun, di ba? So, pero Saan nga napunta ko? Saan nga napunta? Ang laki nun Saan nga napunta? Paano natin tatanungin, Ricky, kung ayaw nilang i-account for kung paano nila ginastos in the previous year? Kaya nga napakahalaga yung pre-plenary kasi pag pinisinta yan, sasabihin, yung 2025, tapos na yung accounting ng 2025, wala nang tanungan doon, di ba? Kumbaga sarado na move libro on na di ba, tayo, Pat? kumbaga. Hindi, sarado na libro. So, magkakaroon ka ng buong reporting ng 2025, saan ginastos itong 33,670 million. Okay. So, pag nasagot mo, saan mo ginastos yung 2025, 33,670 million, yung 2026 naman na 27,702,099, Wow. Agosto na tayo ngayon, so magkano na nagagastos nyo at magkano pa natitira? Di ba? So, pag hindi dumaan sa pre-plenary yan, ang hirap na tanungan yan. So sir, do they have a legal basis to have the audacity to actually deny your request? Yan ang sinasabi ko kay ate, yung audacity, yung ano sabi niya? Magaling tong ate na to just magaling yan si ate audacity. No, ang sagot ni ni Chairwoman Mika Swansing is hindi, nakasanayan na yan. Why? Because Oo nga. my first question was that, is there a legal basis? Yeah. Yeah, Is there a basis. constitutional basis? Yeah. None. 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 So, where are we now, Kong, Toby? Denied ang iyong request. Kasi, I denied, pero hindi ako hihinto Hindi dito. ka hihinto, oo nga. Kasi I did some computation for next year nga, the 17 billion na kawawa naman kayo, di ba? Kasi nanggaling kayo sa 33 billion. No, but 17 billion is the NEP only. NEP only. So, pagdating ng BICAM, magdadagdag yan. Magdadagdag pa yan. So, doon sa pre-plenary, mo lang sila matatanong, magkano yung kailangan nyo pang budget at magkano yung idadagdag nyo sa BICAM? So wala pa kayong idea kung magkano idadagdag? Wala kaming idea. Yan ang gusto kong tanungin. But Patty, Yeah. bago ka magdagdag, you have to, di ba parang ganito yan parang, kunyari, nagpapagawa ka ng isang building, for example, Yeah. bago ka magdagdag, alam mo yung total cost ng gagastusin mo Yeah. at yung inallocate ay kulang, di ba? So sa gobyerno naman,
kailangan ipresenta mo kahit sa ang level ng gobyerno yan, kahit sa local government unit. Oo. You have to present your plans and programs for the next year because that is what will justify your spending program. Correct. Diba? Yeah. Parang yung bawat departamento na dumadaan sa amin, sasabihin nila ano yung mga programa, serbisyo na gagawin nila for the next year. Yeah. Kaya nila kailangan itong pondong to, Yeah, di ba? ma-justify. So Correct. dapat may presentation 'yon. Hindi basta numero lang na nakita doon sa NEP na ayan yung kailangan di ba? So mahirap 'yon. Mahirap yung ganon. But before you ask for Additional. money for the future, Yeah. you have to justify kung tama yung paggastos mo In the nung past. nakaraan Oo. at tama yung paggastos mo ng kasalukuyang budget. Correct. Di ba? Oo, Hindi ba pwedeng hihingi ka ng 2027 na hindi mo napapatunayan na ayos yung paggastos mo ng 2025 at yung ginagastos mo ngayon 2026 ayos pa din. Oo. Yun kasi ang basihan kung bakit kung hindi mo naayos ng nagastos ng maayos, bakit ka naman bibigyan pa ng dagdag na budget? Oo. So Kong Toby, anong hinala mo? Saan napunta itong mga hindi ma-explain na karagdagang budget? Kasi you were computing ang kanina, o dapat 333 million lang, o bakit naging billion-billion? So yung yung sa isipan mo, saan napupunta actually talaga yung budget? Yung over, yung talagang sobrang dami, 'di ba? Yung naging 33 billion nga. Sabi nyo nga, it was an election year. So yan ba ay napunta sa iilang distrito lang para po, ewan ko, mamahagi ng pera, tupad, or vote buying? Saan po nakikita ninyo ginagamit? Hindi ko kasi malalaman Pat P, and I cannot, Speculate. ayoko maghinala, no? Oo. Kaya nga, ang gusto ko, ilabas nila. Oo. Ang hinala ko lang is, pag ayaw mo maging transparent, may tinatago ka, di ba? Oo. What is the issue? I cannot think of an issue. Bakit ayaw mo? Di ba ang sagot niya sa akin, isipin mo ang sagot niya, tatanong sa leadership. Yeah. Wala kalukuhan yung tatanong sa leadership Oh. Yung pagtatanungan niyan dalawang tao na hando naman sa Congress nung araw na yun, di kung gusto niya talagang masettle ka agad yan, Oo. hindi, sasabihin lang niya, session suspended. Oo. Tanungin natin si speaker o tanungin natin si majority leader. Oo. Simple, di ba? Oo. So, ibig sabihin, ayaw. But I am not giving up on this because remember nung pinaglalaban ko yung tanggal ng small committee at the last year, una ayaw nila Oo. O later on napilitan na rin sila, 'di ba? So dapat magkalampag tayo. Dapat you should do a grand round sa media para talagang manawagan, mahiyas talaga sila at dapat na nila ipakita. Kasi nakukuha sa yata public opinion at saka public pressure Because now nga, like Ricky nga said, 'di ba, hindi pa nga nasosolve yung flood control scam. Tapos here you go again, meron kayong tinatago, tapos kayo na naman ang magbebenepisyo. So dapat mahiya na talaga. Correct? Yes, and there is again paano ma-resolbahan yung corruption? Dapat may transparency at may accountability. You will not be able to hold people accountable kung walang transparency. So, maliwanag na maliwanag yon. Hindi ko alam bakit ayaw nila. Oo, kasi nga sabi mo Tapos nga. isa pang Sige issue. pa. Ito Okay. naman, Yan. this was the second issue I raised kasi ayaw nila pumayag doon, no? So, yung second issue, ito sinabi ko na 1 year ago. 1 year ago. Almost 1 year ago, October, no? So, sabi ko, ilabas nyo yung budget per district. Total budget per congressional district and total budget per party list. Okay, yan. Sabi ko I yan last remember year. this. Oo. No, ayaw pa rin nila. Hanggang ngayon, ayaw pa rin nila. Nung sinabi ko bakit ayaw nyo, ang sagot sa akin, hindi, nasa NEP yan. Oo. Yung NEP ng DPWH lang is 772 o 722 pages. DPWH lang yun. So, ibig sabihin mo, gusto mo yung nabotas na constituent ko para lang malaman niya kung ano yung mga proyekto sa nabotas at magkano yung total budget. Gusto mo basahin niya yung 772 pages? Pages, Di ba napahirapan mo yung tao? Oo. Di ba? Ayaw mo, you don't want
to make it easy for them. Kasi ano lang, just for clarification, Kong Toby, yung mga infrastructure budgets na yan, hindi yan pumapasok sa distrito. Pumapasok yan sa Department of Public Works and Highways. So yung para Nakalamsam yan, nakalamsam sa DPWH, Oo, tapos tapos nakasulat, kunyari, nabotas. construction of pumping station at blank street, Yeah. Navotas City, ganun di ba? Yeah. Tapos construction of multipurpose building, construction of whatever. Yeah. Tapos Navotas City. Oo. Pero nakahiwala yan doon sa 722 pages. Hindi siya sama-sama na makikita mo magkakasama yung Navotas. Oo. Kasi ang classification yan is una lahat ng kalsada. Okay, national roads, Item. repair of national roads. Oo. Tapos lahat ng buong Pilipinas na i-repair na national roads. Oo. Tapos repair of secondary roads. Buong Pilipinas na i-repair ng secondary roads. Repair of tertiary roads. Buong Pilipinas na i-repair na tertiary roads. Drainage bridges. Buong Pilipinas. Isipin mo kung ikaw tiga na So you have botas. to go through it. Hindi pala per district. Hindi siya ang hinihiling ko lang, Pat P, is padaliin natin doon sa mga kababayan natin na makita kung ano yung proyekto sa distrito nila. Pagsama-samahin natin lahat, kaya kung tulay man yan, kalsada man yan, sama-sama sila at nakatotal. At lahat ng distrito makikita ng bawat congressman at makikita ng bawat mamamayan. Because hindi naman tayo umaasa na pantay-pantay di ba? May favoritism. Pero dapat patas. Ay, Patas. It should not be equal, but it should be Fair. equitable, Equitable and fair. and fair, So, yeah. How will may you know maliit if it is na- equitable and fair if hindi mo makukumpara, di ba? Yeah. At saka ito'y napakahalaga. This is the most important thing. Doon sa 2025, kung ginawa yan noong 2025 budget, mapre-prevent yung kalokohan noon. Bakit? Kasi pag dinivide mo yan, just for simple averaging, the number of the total budget of DPWH for infrastructure, divide mo by the number of districts, more or less yan, it's about 2 billion average. Average. Yeah. 2 billion, no? So may makakakuha ng below 2, may makakakuha ng above 2, walang problema doon. But if 2 billion is the average, paano may distrito makakakuha ng 20 billion? Ibig sabihin, magdududa ka noon. At yung mga nakakuha ng 20 billion, yun yung mga in-inspect ni Presidente at ni Sec Vince na may substandard at may hindi ginawang proyekto ng SunWest. So ibig sabihin, kung noon pa lang nakita na namin mga congressman yan na lumobo dito, magtataka ka na, bakit lumobo dyan? More or less dapat nasa 2 billion lang yung budget per districts, di ba? Tapos, okay, number 1 yan. Pangalawa, pag hindi naman nilalabas yung sa party list, makikita natin na may mga party list tulad ng Tingog, ang budget na naipasok niya sa BICAM lang, BICAM, is over 5 billion. Wow. So, paano namang mas malaki pa yung budget nung isang party list kaysa doon sa distrito? Hindi yun ang mahalaga eh. Ang mahalaga, Pat P, may district congressman lahat ng distrito. Yung budget ng party list, wala namang ibang pupuntahan yan kung hindi isa sa mga distrito sa buong Pilipinas. So bakit kailangan pa siyang dumaan sa party list, hindi na direkta doon sa distrito? Correct. Kaya nga that's why nga dapat yung party list na nga yan talagang i-abolish na talaga yan Kung Toby Or at least the very least talagang bawasan yung kapangyarihan. At saka meron pa silang 3 seats. Depende kung gaano kalakas ka, di ba? Dinaig ka niya talaga. Pero Kung Toby, ito na yung huli. Just for that I understand it more kasi we're running out of time. So yung budget ng Congress, that's just really for the salaries of the Congress. Lahat. Salaries ng, yung sinabi ko is yung MOE, di ba? Maintenance, operating. MOE ng bawat congressman. Yeah, correct. So, salary ng staff, salary namin, gasolina, kuryente, sabihin mo na may capital outlay, magtatayo ng building, bibili ng sasakyan, everything. Pero how can you, ma-imagine mo hindi ko ma-imagine paano gagastos ng 33 billion. In fact, yung last year, yung DOST is about
DOST was only about 30 billion. My so ibig God. sabihin yung doon saan nakaasa yung pag-asa Oo. na weather forecast kasi laki namin yung budget. Kaya nga, oo. Hindi, kasi ito nga, dinivide ko lang Kong Toby Sa conservatively, yung 17 billion divided by 300 congressmen, lumalabas 56 million, 56.666 per. So, kung i-divide mo pa yung talaga ang laki, kaya ang dami gusto talaga maging kongresista. Kasi ang laking Hindi, pera. pero hindi nga, sinabi ko na hindi naman yun eh. Hindi naman yung yun. sa MOOE. Yung salaries, yeah. No, but I'm saying yung nga. MOOE. Oo. Sabihin mo ng 1 million, sabihin mo ng ang salary namin is I think 200,000 Sa staff. So, Oo. so whatever. Basta yung MOOE, Oo. yun kasi yung malaki, yung district allocation, 1 million per month na nga eh. Yeah. 3.8 billion lang yun eh. Oo nga, Sabihin mo kaya na kasama yung salary namin, Oo. umabot siya ng 5 o 6 billion. Oo. Saan napunta yung iba? Kaya nga, sana punta talaga ng iba. Ay, nako. Kanina pa natin tinatanong. Oo nga Na hindi masagot-sagot. Tatanungin ko nga, ito na, huli. Before we let you go, si Orly Gutesa. Reaction mo kay Orly Gutesa na nag-recant na dun sa sinabi na hindi naman daw pala siya nag-deliver ng mga mali-maleta ng pera kaya dating Speaker Martin Romualdez. At punersa lang daw siya ni Mike Defensor. Hindi, yan ang sinasabi ko eh. I think that's what you get because ang problema is this, no? Mixed signals eh. Okay, sinabi ko na to. Ang problema, nung sinabi ni Presidente sa SONA na nasasaktan ako, Oo. pero whatever, di ba pag nagpa-iniksyon ka, Oo. tapos sinabi mo sa doktor na nasasaktan ka, ano expectation mo? Idein ba ng doktor o bunutin yung Kalagayan mo. o dahan-dahan lang. Oh. So, number 1 yan. Number 2, so ano ibig sabihin ko dyan? Ibig sabihin ko dyan, hindi magagawa ni former Speaker Martin Romualdez na pa-recant si Gutesa kahit gaano kadami pera niya. Oh. Kung walang pressure kay Gutesa. From who, Kong? And who can pressure Yes. Oh. Gutesa? Oh. It is someone with influence and power. But I'm not saying it's the president. I'm saying that naniniwala ko may mga tao na nakapaligid sa kanya Oh. na tinutulungan pa rin si former Speaker Martin Romualdez. Kaya nga gusto ko, I hope that during the SONA, mas categorical yung kaniyang statement na dapat pinangalanan si Martin Romualdez. Bakit naman former Speaker? And dami-dami naging former Speaker. Diba? So, number 2, dapat ang sinabi niya noon, sa buong kabinete, kung ano pa yung nalalaman niyo kay Martin Romualdez, tulungan niya yung ombudsman. Kasi ang nangyayari ngayon, parang pinabayaan na lang yung ombudsman na mag-isa eh. Pero, ang nakikita natin, pagkalaban sa politika, it's the whole of government that is looking for evidences against kalaban sa politika. Diba, accountability, hindi po pwedeng accountability para sa kalaban, hindi accountable yung kakampi, di ba? So, yun lang yung naman yung point ko eh. Nako. Kasi baka yung iba, nasaktan, ano ba gagawin natin? Baka hindi lang masabing tulungan. Tulungan na lang na. Di ba hindi maliwanag yung mensahe doon sa executive branch. Siyempre, yung ombudsman, hindi niya pwedeng utusan. Pero yung executive branch is under him. Dapat inutusan niya na lahat kayo, tumulong kayo maghanap ng ebidensya. Correct. Ay, nako. Alam mo, Kong Toby, pag ikaw kausap namin, nalulungkot kami at bitin. Oo nga, bitin, Kong. Nalulungkot kayo. Alam ko yung iba dun sa Malacanang nagagalit naman sa akin pag kinakausap niyo ko. Kong, iba lang ba o lahat na? Baka lahat na. Yun na nga, nagtataka nga ako, Kong. Meron ka pa bang budget? Pero buti na lang nga, maganda sa distrito mo. Walang baha ngayon. Now, we had Mayor John Ray 2 weeks ago at the height of the flood. Sabi niya, flood-free ngayon ang navotas. Yes, I think it just shows that doon sa amin, yung budget is Spent well spent. properly. Yeah, well I just have to say this, ha? Even si Sec Vince pumunta doon. Oo. Kaya nga sabi ko nga, Kong, di ba, kayo napapaligiran kayong katubigan, pero ito, I just have to say this, and thank you again. During the pandemic, nung pandemic po, natandaan nyo yung biglang binagyo, inulan yung Cagayan Valley. Navotas ang nagpadala ng mga boats all the way to Cagayan to rescue yung mga naiwan sa ibabaw. Kaya sabi ko nga, ang galing din ng Navotas. Hindi Kaya lang yun, sila. Ricky. Hindi Pang-presidente ba? Madam pang-presidente ba? Itong mukhang barbidal na reporter dyan sa ano. Pang-presidente ba itong si Congressman Toby?
Bantay kayo, ha? Lang kami pinaliligiran ng tubig. Yung tubig na nakapaligid sa amin, mas mataas kaysa dun sa kalsada Sa namin. kalsada. Oh, di ba? Yun na nga. Oo. Pero ang maganda sa inyo, Kong, wala kayong crocodile. Kaya wala rin kayong baha. Walang crocodile. Hindi, Wala as kayong long crocodile as- sa ito may caveat Navotas. naman dito. Oh. As long as ayos yung navigate. That's why Ayan. every Yun na time, nga, pag-usapan natin sinasabi sa ko kay Sec susunod, Vince, Kong. Oo. sinabi ko na kay Sec Vince, paggawa na yung pangalawang navigate. Kasi kung titignan yung navigate, unang-una luma na siya, Yeah. may mga abnormal sounds. Pangalawa, naapawan na siya ng tubig. Oo. At hindi naman kami magician, no? Hindi naman namin kayang pigilin yung tubig kung tira yung Hindi kasi yung Moses, navigate, ipapart yung Red Sea. Di ba? Ako ang Toby. Ayun na nga mga kababayan. Maraming salamat po sa pag-support sa Page of Big. Mag-ingat po kayo lahat. Natin Pilipinas.